Unlike nung nangyari nito pong nakalipas na meron ng live stream, nako, panibago na naman pong executive session yung inaprubahan ng ICI ngayon pong araw. At ang humarap dyan ay isa po sa mga pinaka-aabangan nating lahat na si Presidential Son and House Majority Leader Sandro Marcos. So para pa mabigyan tayo ng update tungkol po sa pagbisita ni Congressman Sandro dyan po sa ICI, kausapin na po natin si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, so napagkwentuhan na namin kanina ni Chiki yung tungkol doon sa mga sinabi ni Secretary Singson after nga niya magbigay sa ICI. Ngayon, pakibigyan naman kami ng update. Anyari, kala pa naman namin live stream si Congressman Sandro. Oo, ba't nang hingi ng executive session? Magandang gabi, Mase at Chiki. No? Ako, ay alam nyo, inaasahan din nga natin na magsasa publiko, no, ang pagdinig ng ICI sa pagharap ni House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos, no, mga pasado 1:00 ng tanghali nang dumating nga ito sa komisyon, no. Ayon sa kanya ay voluntaryo siyang humarap dito sa ICI. Kung matatandaan nyo yung letter na inilabas niya, no, kung saan sinabi niya na handa siyang magpaliwanag at tumulong sa isinasagawang investigasyon ng ICI patungkol sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Pero kanina, no, ilang minuto lamang nagkaroon ng public live streaming ang pagdinig na ito para sa kanyang panunumpa na sinundan na, no, ng paliwanag ng kanyang counsel kung bakit nga ba sila magre-request ng executive session. Ayon sa counsel nito, no, kasi Attorney Mitch Lazaro, no, sa voluntaryo na pagharap nito ni Representative Marcos, ayaw daw nila, no, na magamit sa maling impormasyon yung mga ilalabas na testamento, no, ito ni Representative Sandro Marcos, at bukod pa dyan, meron daw mga critical information na ilalabas ito sa pagdinig ngayong araw, no, at bukod pa dyan, may mga dala naman daw sila, no, ng mga papeles, at ayaw nga nila, parang gusto lang nila maging candid talaga doon sa mga ibibigay nitong information. And meron ngang bahagi ng panayam kanina kay Commissioner Singson na parang nagulat daw itong si Representative Sandro Marcos sa mga itinanong ng komisyon, no, patungkol dito sa flood control scandal at investigation na ngayon ay isinasagawa. Mga siguro humigit kumulang 1 oras lamang at tinagal ng pagdinig nito, and then lumabas na si Representative Sandro. Arles, parang narinig ko kanina, correct me if I'm wrong, no? Pero parang narinig ko kanina si Congressman Sandro Marcos na nagsabi na kung sakaling sa tingin ng ICI ay kailangan ilabas yung kanyang session or footage ng kanyang questioning or interview doon, ay papayag naman daw siya. Yes, actually, sinabi niya yan, Chiki, no? Pero kasi, kung matatandaan ninyo, yung iba pa, no, na mga humarap doon sa ICI na nagbigay din ng kanilang pagpayag, no, na i-broadcast sa media o i-release ang footages ng kanilang mga pagharap, ay wala pa rin tayong update, no, sa ICI. Yung testamento lamang na nakuha natin so far sa mga humarap, yung kay Representative Dean Asistio, and then yung kay Representative Romulo and the other congressmen na humarap, wala pa tayong kopya nun. Itong kay Representative Sandro Marcos, titignan pa daw anong komisyon, no, kung ilalabas nga nila ito, pero sa ngayon ay wala pa tayong kopya nito. Pero kasama doon daw, Chiki, sa mga tinanong, no, ayon kay Marcos, ay yung tanong nga raw doon sa alegasyon ni resigned Congressman Zaldico patungkol doon sa 50 billion pesos na insertion daw sa infrastructure projects, no, sa kanya sa taon na parang 2023, 2024, 2025, no. Ayon sa kanya, ito daw ay pure fabrications and pure lies, no. Sinabi niya pa nga na kung makikita daw yung listahan, meron daw mga proyekto na nakalagay sa Davao City. Kaya naman tinanong niya na kilala naman daw natin kung sino yung nasa or namumuno doon sa Davao City, kaya bakit naman daw siya maglalagay ng mga proyekto doon. Arles, pakinggan muna natin yung bahagi ng interview ninyo kay Congressman Sandro tungkol dyan. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Kung nakikita niyo po yung listahan, nakalista sa Davao City, alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. It's really not worth it. It's just an attempt. Okay, so yan yung tugon ni Congressman Sandro doon sa mga pahayag ni Zaldico. Pero ano yung paliwanag niya, Arles, doon sa inilabas ng PCIJ na isa siya doon sa mga pork barrel kings na pinakamalaki daw yung nakuha niya mula doon sa allocable funds ng DPWH. Yung distrito niya ang tinutukoy.
Actually, naging limitado yung mga panahon ng pagtatanong natin kay Representative Sandro, no? Wala siyang naging tugon dyan, and then sumakay na siya after, no? Sa kanyang sasakyan. Kasi siya daw yung kasama doon sa mga tinatawa, actually, tinagurian na nga online, no? Na parang pork barrel or allocable kings, no? 15 billion kasi yung nakuha niya sa mga infrastructure projects ng DPWH para rin sa unang 3 taon na panunungkulan ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayan, actually, sana kung maayos sana kanina kung nakunan natin ng tugon, no? But unfortunately, wala tayong nakuha mula sa kanya. Oh, 15.8 billion. Almost 16 pala. 15.8 billion kasi si Martin Romualdez 14.4 billion. Again, yes. PCIJ po ito na report, ha. Oo, grabe. Tama. And actually, meron pa dun part, no, doon sa PCIJ report na parang kung ikukumpara daw ito doon sa mga kaalyado ng mga Duterte, halos wala raw napunta sa mga ito. But that's at least based, no, doon sa study na inilabas nga ng PCIJ. And speaking of Duterte, anyari kay Congressman Pulong? Actually, akala namin kagabi pa lamang pinag-uusapan na namin kung sabay nga ba na magdadating, no, o susulpot sa ICI itong si Marcos at si Duterte, no, ang kapwa congressman na kanilang mga distrito. Pero umatras si Representative Pulong Duterte, ayon sa kanya wala raw kapangyarihan o jurisdiction itong ICI sa kanya, no, dahil bilang bahagi ng Kongreso, yung EO 94 daw na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay para sa investigasyon doon sa mga bahagi ng executive branch, no. So hindi raw siya sakop nito, no. At ito daw ay isang nagpapatuloy na political propaganda at harassment laban sa kanyang pamilya. Dinagdagan niya pa yan, na ayon sa kanya dapat daw imbestigahan ng komisyon mismo si PBBM dahil sa mga alegasyon ni Representative ni resigned Congressman Zaldico, no, sa mga insertion nito, no, at sa mga sa mga infrastructure projects sa regions 1 and 8, no, nasakop o kasama doon sa mga nakaupo yung mula sa political clan ng kasalukuyang administrasyon. Pero ayon sa ICI, no, sa ngayon parang immaterial pa rin talaga yung mga testamento na inilabas ni Ko dahil nga kailangan daw na humarap talaga at panumpaan ang kanyang mga alegasyon na ito. Naku, kaso nakaasa tayo dun sa ipapadalang pictures ng mga kababayan natin sa abroad. Kung talagang nasa Portugal si Zaldico, charot lang. Okay. Tingnan mo si Kong Pulong. Parang imbitasyon lang naman kasi yun, parang inimbitahan ka sa party. May invitasyon ka. Pwede ka namang humindi yung sabi ni Kong Pulong, di ba? Ayun nga. Kasi hindi naman siya required wala silang contempt power yun Actually, may naging tugon pa nga yung ACT Teachers representative na si Antonio Tino, no, na sinabi na parang bakit daw tila naduwag itong si Representative Pulong Duterte, no? Parang una raw kasi sinasabi nito na handa siyang humarap sa investigasyon at hindi ito pipigilan. Pero tugon naman ni Representative Pulong Duterte, hindi raw siya naduwag. Ayaw niya daw maging bahagi ng isang palabas. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos. Thank you, Arles. So, ayan na nga, ilang beses natin pinag-usapan yung ngipin ng ICI na yan. Kasi gusto na ba yung ngipin na yan? Bungi-bungi kasi ngayon Kailangan na dentures ngayon mga kapatid. No?